Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Franco. Taong 1948, Zamboanga, Sibugay. Pasko. Lahat ng tao sa buong mundo na naniniwala sa Pasko ay labis na matutuwa kung papalapit na ang araw na ito. Sabi nga nila, Burmans, na kung saan nagsisimula ito sa buwan ng Setyembre hanggang Disyembre. Masaya ang paligid at magsisilabasa ng iba't ibang aginaldo maging ang mga taong mapagbigay. Ngunit, paano kung kabaliktaran ng Paskong ito ang Pasko ng karamihan? Paano kung sa halip na pagbibigayan ng biyaya sa isa't isa, buhay ang hinihingi bilang regalo? Kapag Pasko, pula ang kulay na sinisimbolo nito. Ganon din naman ang simbolo sa kwentong ito. Ngunit ang karanasan ni Franco ay hindi pula para sa pag-ibig ng Pasko, kundi pula para sa madugong Pasko. Maraming dekada na ang lumipas, magmula noong mangyari sa buhay ni Franco ang kalunos-lunos na bagay na ito na ibinahagi sa atin ng kanyang apo. Noon pa man ay kilala na nila si Santa Claus. Ang alam nating lahat, si Santa Claus ay mapagbigay sapagkat nililibot niya ang buong mundo upang magbigay ng mga regalo. Ngunit sa kwento ni Franco, isang misteryo ang bumabalot kay Santa Claus. Maraming tanong ang bumabalot sa kanyang isipan kung paano naging masalimuot ang kanyang Pasko noon sa halip na lumigaya. Heto ang kwento ni Franco. Tay, handa na po ang hapunan. Halina po kayo. Tawag ni Franco sa kanyang ama na si Mang Faustino. Simula nang iwan sila ng kanilang ina, si Franco na ang pumalit sa papel nito sa kusina. Hindi lang sa kusina, kundi sa lahat ng gawaing bahay. Si Franco na ang nagluluto, naghuhugas ng pinggan, naglalaba, nagwawalis, at marami pang iba. Gawain man ng lalaki o babae, si Franco na ang umaako ng lahat ng ito. May kakambal na babae si Franco na nagngangalang Feliciana, ngunit sakitin ang babaeng ito at hindi maaaring mapagod dahil bukod sa sakit sa puso, ay meron din itong sakit sa baga. Mabilis maubusan ng hangin si Feliciana, kaya hindi maaaring magtrabaho ng mabibigat na gawain ng dalaga. Bagaman tumutulong naman ito kay Franco, ngunit parang wala ding naitutulong dahil sa limitasyon ng pagkilos nito. Samantala, naging abala naman ang ama ni Franco sa pagtatrabaho para sa kanilang ikabubuhay. Kung ano-ano ang trabahong pinasok ni Mang Faustino na may kinalaman sa pagsasaka tulad ng pag-aararo, pagbubunot ng mga damo, pag-aani at marami pang iba. Walang sariling lupa na pansakahan ng pamilya ni Franco, kaya hindi sila magkakaroon ng sarili nilang sakahan. Kaya nga sa ibang sakahan na lang kumakayod ang kanyang ama. May mga pagkakataon na hindi sapat ang mga sweldo ng matanda para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit ngayon ay maayos na dahil maayos na ring magpasweldo ang bagong pinagtatrabahuhan ni Mang Faustino. Maya-maya pa, muling tinawag ni Franco ang kanyang buong pamilya para makapaghapunan na. Tay, Feliciana, halina kayo rito at handa na ang hapunan natin. Pag-ulit pa ni Franco. Eto na anak. Tugon naman ni Mang Faustino habang naglalakad papunta sa kanilang hapagkainan. Nako, ang bango naman niyang niluto mo, kambal. Mukhang masarap yan, ha? Papuri naman ng dalagang si Feliciana nang makaupo na ito. Kasunod na ring umupo si Mang Faustino.
Oo naman anak, ipinamana sa iyong kakambal ang husay ng nanay mo sa pagluluto. Saad pa ni Mang Faustino habang inaamoy ang nakahain sa hapag. Tama na nga po yan. Gusto niyo lang talagang ako palagi ang nagluluto kaya lagi niyong pinupuri yung luto ko eh. Pagmamaktol pa ni Franco, tsaka binigyan ng pinggan at kutsara ang kanyang ama at kapatid. Parang gano'n na nga, kambal. Natatawang saad ni Feliciana. Grabe ka naman, iha. Hindi naman sa ganun. Talagang masarap magluto itong kakambal mo. Lalong-lalo na kung karne. Nako, walang tatalo dyan. Manang-mana talaga sa ina niya. Wika pa ni Mang Faustino. Huwag na po ninyong pasobrahan, tay. Baka lalong ganahan niyang kakambal ko na magluto. At baka pati kapitbahay, ipagluto niya ng hapunan. Natatawa pa ring wika ni Feliciana. Ewan ko sa iyong babae ka. Inuuto niyo lang ako eh. Tugon naman ni Franco habang umiiling at bahagya na ring nakangiti. Nagtawanan ng mag-ama habang sabay-sabay nilang hinainan ang sarili nilang pinggan ng kanin at ulam. Masarap talagang magluto si Franco, kaya tuwang-tuwa ang kanyang ama at kakambal sa kinakain nila. Tsak nilang mabubusog na naman sila sa gabing ito. Maya-maya pa, habang nasa kalagitnaan ng paghahapunan ng pamilya, may biglang kumatok sa kanilang pintuan. Sino yun? Unang tanong ni Feliciana. Aba, malay ko. Tugon naman ni Franco. Teka mga anak, diyan na muna kayo at pagbubuksan ko na muna kung sino man yung kumakatok. Saad ni Mang Faustino. Tatayo na sana ang matanda, ngunit agad siyang pinigilan ni Franco. Ako na po, tatay. Kumain lang kayo riyan. Pagod na po kayo galing sa trabaho, kaya ako na po. Magalang na wika ni Franco, samantalang patuloy namang kumakain si Feliciana at tila walang pakialam kung sino sa dalawa ang tatayo. Ang mahalaga para sa dalaga ay matugunan niya ang sariling pagkatakam sa kinakain. Sigurado ka ba anak? Panigurado pa ng matanda. Oo naman po. Kumain lang kayo dyan at magpakabusog po kayo. Sagot pa ng binata. Ngumiti lang si Franco at tumayo na siya. Tsaka humakbang ng ilang beses para lumapit sa may pintuan. Nang buksan ng binata ang pinto, bumungad sa kanyang paningin ang kapitbahay nilang lalaki. Magandang gabi, Franco. Liham para sa tatay mo. Saad naman ng lalaki, tsaka iniabot kay Franco ang hawak niyang papel. Magandang gabi rin ho. Sige ho, maraming salamat. Tugon naman ng binata, tsaka inabot ang liham. Sige alis na ako. Bumalik agad si Franco sa kanilang kusina, tsaka ibinigay sa kanyang ama ang liham para dito. Tay, liham daw po para sa inyo. Wika niya tsaka inabot sa matanda ang papel. Kanino raw nang galing yan anak? Tanong naman ng matanda tsaka tinanggap ang liham. Hindi ko po alam eh. Hindi naman sinabi ng nagbigay sa akin. Tingnan niyo na lang po pagkatapos nating maghapunan. Umupo nang muli si Franco sa kanyang upuan tsaka itinuloy ang pagsubo ng kanyang pagkain. Samantalang si Mang Faustino naman ay huminto muna sa kanyang kinakain para buksan ang liham. Agad naman siyang sinuway ng kanyang anak. Si tatay talaga Mamaya na po yan pagkatapos nating maghapunan. Kumain na po muna kayo. Saad ng binata. Oo nga naman tay, mamaya na yan. Pagsang-ayon naman ni Feliciana na kanina pang lamon ng lamon. Pero si Mang Faustino hindi nagpatinag sa kanyang mga anak.
Nako, iha, nararamdaman kong importante ito, kaya kailangan kong basahin kaagad. Baka nanggaling pa ito sa may-ari ng lupang pinag-aararuhan ko kanina. Anya. Binuksan na nga ni Mang Faustino ang liham, tsaka huminto muna sa pagkain para basahin ito. Abala lang sa kakakain ng kambal, nang biglang nagbuntong hininga ng malalim ang matanda. Bakit po, tay? Tanong ni Franco. Napansin din ni Feliciana ang pagbuntong ng hininga ng kanyang ama, kaya napahinto na rin siya sa pagsubo ng pagkain, ngunit patuloy pa rin sa pagnguya. Pinapapunta nila ako sa bahay nila, mga anak. Malungkot na wika ng matanda. Ang may-ari ng sakahan ang tinutukoy ni Mang Faustino. Naku, bakit daw ho? Tanong muli ni Franco. Hindi ko rin alam eh. Hindi naman sinabi sa liham kung bakit. Kailan naman daw po? Ngayon na raw mismo. Nagulat ang kambal sa isinagot ng kanilang ama. Ano po? Ngayon na agad? Gabi na. Tsaka, alam naman po nating lahat kung gaano kadelikadong lugar natin kapag ganitong gabi na po. Baka mapano kayo sa daan. Mahirap na. Makahulog ang wika ng binata. Wala akong magagawa sa bagay na yan, anak. Baka mawalan ako ng trabaho kung hindi ko sila susundin. Alam ni Franco na hindi kayang labanan ng kanyang ama ang kanyang amo dahil baka mawalan nga siya ng trabaho kinabukasan. Mahirap pa namang maghanap ng trabaho sa panahon nila dahil matindi ang agawan nito. Kaya wala nang nagawa pa si Franco kundi pumayag na lang. Tapusin niyo na po muna ang hapunan bago kayo umalis, itay. Saad ni Feliciana. Tumangu-tango naman ang matanda, tsaka inubos na nga ang pagkain sa kanyang pinggan. Pagkatapos nito ay agad na siyang nagpaalam sa dalawa. Pasensya na talaga, mga anak. Kailangan ko nang umalis. Babalik naman ako kaagad pagkatapos. Kaya huwag kayong mag-alala. Paghingi ni Mang Faustino ng paumanhin sa kanyang mga anak, tsaka parehong binigyan ng halik sa noo ang mga ito. Mga anak, mag-iingat kayo ng mabuti, ha? Huwag na kayong gumala kasi gabi na. Alam niyo namang delikado sa labas ngayon. Tsaka, dadaanan ko rin si Tia Luisiana ninyo sa bahay nila. Pasasamahan ko kayo rito. Saad ng matanda habang naghahanda na ng kanyang sarili paalis. Opo, itay. Basta tandaan niyo ang habilin ko. Huwag na huwag kayong lumabas ng bahay kapag gabi na. Opo, huwag ho kayong mag-alala. Tugon ni Franco. Pagkatapos nun, lumakad na nga paalis si Mang Faustino. Itinuloy ng dalawa ang kanilang hapunan. Pagkatapos ay iniligpit na rin ang kanilang pinagkainan. Tumulong naman si Feliciana sa gawaing ito, maging sa paghuhugas ng pinggan. Ayaw na sana ni Franco na tulungan siya ng kanyang kambal sa paghuhugas ng pinggan dahil konti lang naman ito, pero nagpumilit pa ang dalaga. Wala kasi siyang ibang gagawin, tsaka natatakot din siya sa hindi malamang dahilan. Nahalata naman agad ito ni Franco, kaya mabilis niyang pinakalma ang kakambal. Hindi agad natulog ang dalawa dahil hinintay muna nilang makabalik si Mang Faustino. Gayunpaman, sumapit na lang ang hating gabi ay hindi pa rin nakakabalik ang matanda. Tuloy ay kusa nang nakatulog sina Franco at Feliciana dahil sa antok na nararamdaman hanggang sa hindi na nila namalayan kung anong oras dumating si Tia Luisiana sa kanilang bahay. Kinabukasan,
Nagtaka ang magkapatid dahil hindi pa rin umuuwi ang kanilang ama. Bakit wala pa rin si Itay? Takang tanong ni Feliciana. Hindi ko rin alam eh. Baka mamaya nandito na yon. Gayunpaman, hindi inaasahan ng magkakambal na lumipas na ang 2 gabi. Hindi pa rin nakakabalik si Mang Faustino. Franco, nag-aalala na talaga ako para kay Itay. Kinakabahang wika ni Feliciana. Ako rin naman eh. Kinakabahan din ako na baka may masama nang nangyari sa kanya. Pero wag tayong mag-isip ng ganun. Marami lang sigurong trabaho si tatay roon at baka wala siyang panahon para padalhan tayo ng sulat. Tsaka malayo rin yung bahay at sakahan na pinagtatrabahuhan niya eh. Kaya mahihirapan talaga siyang makipagkomunikasyon sa atin sa liham. Mahabang pahayag ni Franco. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ng dalawa. Nabalitaan nilang nawawala ang nag-iisang anak ng kapitbahay nilang may kaya sa buhay. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nawala sa kanilang lugar. Dahil nangyari na ito noong nagdaang taon ng Kapaskuhan. Pero hindi nila inaasahang mangyayari ulit ngayon kung kailan malapit na ang araw ng Pasko. Bawat kabataan na masayang nagliliwaliw sa kalye ay nakapagtatakang hindi na umuuwi. Walang nakakaalam kung saan sila nagtungo, pero malakas ang hinala ng buong bayan na merong kumuha sa kanila. Kaya lang, walang ideya ang lahat kung saan sila dinala at kung sino o ano ang kumuha sa kanila. Isang gabi, lumabas si Franco sa kanilang bahay para magmasid. Ngunit agad din siyang bumalik makalipas ang humigit kumulang 15 minuto. Feliciana! Buksan mo ang pinto! Sigaw ni Franco sa labas. Alam na agad ni Feliciana kung ano ang meron. Tiyak ang dalaga na may masamang nangyari na naman sa labas. Tumayo si Feliciana mula sa kanyang kinauupuan, tsaka binuksan ang pintuan. Pagbukas niya ay mabilis na hinawakan ni Franco ang pulsuhan ng kanyang kapatid, tsaka hinila palabas ng bahay. Natataranta ang binata. Franco, bakit? Agarang tanong ni Feliciana habang tumatakbo sila ng kakambal niya. Basta, may kailangan kang makita. Tugon naman ni Franco. Nakita silang dalawa ng tiyahin nilang si Tia Luisiana, kaya agad sila nitong sinigawan. Franco! Feliciana! Saan kayo pupunta? Bawal kayong lumabas. Sobrang delikado. Pakiusap, bumalik na kayo rito. Natataranta na si Tia Luisiana sapagkat siya ang malalagot kay Mang Faustino pagbalik nito kung sakali mang may mangyaring masama sa dalawa. Gayunpaman, tila walang naririnig sina Franco at Feliciana. Nagpatuloy sila sa pagtakbo. Sinubukan naman silang habulin ng kanilang tiya, ngunit bigo itong maabutan ng dalawa hanggang sa nawala na nga sila sa paningin ni Tia Luisiana. Hoy Franco, saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Feliciana. Sa bahay ni Aling Soraya. Tinawag niya ako para humingi ng tulong. Samahan mo ako. Tugon ni Franco habang hinihingal sa kakatakbo. Pareho nilang batid na napakadelikado sa labas, pero hindi nila sinunod ang habilin ni Mang Faustino na huwag lumabas ng bahay tuwing gabi. Kapag kasi tulong na ang usapan, hindi ito magagawang tanggihan ni Franco. Nang malapit na sila sa bahay ni Aling Soraya, pareho silang kinilabutan sa nakita nila. Teka, siya ba yun, Franco? Biglang singhal ni Feliciana nang makita ang tao na sumusuot sa kasuotan ni Santa Claus, pero maruming-marumi na ito
at tila may bahid ng dugo. Shh! Manahimik ka at baka marinig niya tayo. Hinawakan ni Franco ng mahigpit ang kanyang kambal, tsaka sila nagtago sa likuran ng malaking puno ng mangga habang nakatingin sa lalaking nakapula. Santa Claus, ang sinasabing nangunguha ng mga tao sa kanilang lugar. Alam nilang lahat na tao lang ito at nagtatago lamang sa likuran ng kasuotan ni Santa Claus, pero wala ring nakakaalam kung sino nga ba ito. Maigi nilang pinapanood ang ginagawa ng lalaking nakasuot ng Santa Claus, bagaman hindi nila sigurado kung lalaki nga ba ito o babae. Maya-maya pa, dahan-dahan itong kumatok sa pinto ng bahay ni Aling Soraya. 5 beses ang pagkatok nito. Alam ng pamilya ni Aling Soraya ang kahulugan ng senyales na yon, kaya hindi na nila binuksan ang pintuan. Pagkatapos kumatok, inilagay ng nilalang na ito ang kahon sa tabi ng pinto, tsaka umalis at naglakad papalayo. Gayunpaman, biglang nanginig ang kambal nang huminto si Santa Claus sa paglalakad at tumingin sa direksyon nila kung saan sila nagtatago. Naku, lagot! Kinakabahang bulong ni Feliciana na agad ring pinatahimik ni Franco. Mabuti na lang at hindi ito lumapit sa kanila, tsaka umalis na ng tuluyan. Mabilis namang tumayo ang kambal mula sa kanilang pinagtataguan, tsaka tumakbo papunta sa bahay nila Aling Soraya na ngayon ay nagbubukas na nga ng pintuan. Magandang gabi po, Aling Soraya. Pagbati niya, maging sa iba pa nitong kasama sa bahay. Samantalang si Feliciana ay nakakapit lamang sa damit ng kanyang kapatid dahil nanginginig na sa takot ang dalaga. Magandang gabi rin sa inyo. Naluluha namang tugon ni Aling Soraya. Sabay-sabay silang napatingin sa kahon ng regalo na nasa tapat ng pintuan ng bahay. Mapapansin sa labi ng Ale ang panginginig dahil hindi niya gusto ang iniisip niya ngayon ukol sa kung ano ang laman ng kahon na yon. Gayunpaman, pinilit pa rin nila ang sarili nila na magpakatatag. Wala na sanang kinalaman sila Franco sa kung ano man ang nilalaman ng kahon, ngunit nais niya pa rin malaman kung ano ito. Hindi rin naman sila pinapaalis ng Ale. Buksan niyo na ho ang kahon. Mahinang wika ni Franco. Kinakabahang napatango ang Ale, tsaka dahan-dahang lumuhod upang hawakan ang kahon na nakalapag sa sahig. Pagkatapos ay nanginginig ang 2 kamay ng ginang nang mahawakan ang kahon. Halatang kinakabahan ito ng sobra. Gayunpaman, bigla-biglang tumayo si Aling Soraya at saka napayakap sa kanyang isa pang anak na babae. Hindi ko kayang buksan yan. Maaari bang ikaw na ang magbukas, Franco? Tanong ng ginang. Nag-aalinlangan man ay tumango na lang ang binata. Sige po, anya. Dahan-dahang binuksan ni Franco ang kahon. Bawat isa sa kanila ay mabibilis ang pintig ng puso, tsaka tutok na tutok sa naturang kahon na yon. Nang sa wakas ay mabuksan na ito, lahat sila ay biglang napahiyaw at agarang umiyak pagkatapos. Hindi! Anak ko! Pagdadalamhati ni Aling Soraya, tsaka humagulgol sa balikat ng kanyang anak. Nag-iyak na nga ang mag-ina dahil sa kanilang nakita. Hindi nakapagsalita si Franco dahil sa gulat. Samantalang si Feliciana ay napasigaw rin, katulad ni Aling Soraya. Hindi nila inaasahang makita ang bagay na yon. Higit sa lahat, hindi nila inaasahang mangyayari yon. Laman ng kahon ng putol-putol na buto ng tao
na marami pang dugo. Ngunit ang nagpakawala sa kanilang katinoan ay ang ulo na hindi ginalaw, kung saan ito ang ulo ng babaeng bunsong anak ni Aling Soraya. Hindi ito maaari. Ang anak ko. Wika ni Aling Soraya hanggang sa nahihirapan na nga siyang huminga. Agad naman siyang sinaklolohan nila Franco, ngunit bigo pa rin sila sapagkat nawala na ng malay ang ale. Hindi rin makapaniwala sa kanilang nakikita ang kapatid ng biktima. Hindi malaman ng babae kung sino ang uunahin niya. Kunin ba ang kahon kung saan naroon ang ulo ng kanyang kapatid o saklolohan ang ina niyang wala ng malay? Walang makapaniwala sa sinapit ng bunsong anak ni Aling Soraya. Walang ordinaryong tao ang makakagawa nun, kaya agad na pumasok sa isipan nilang lahat na isang aswang ang salarin. Isang aswang na baliw sapagkat hindi pa ito nakontento at may nalalaman pang pagdadala ng ulo ng biktima sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng malagim na eksenang yon, nagpaalam na sina Franco at Feliciana sa pamilya ni Aling Soraya. Umuwi na sila sa kanilang bahay na baon ang matinding kilabot sa kanilang katawan. Pagka-uwi nila, laking gulat ng kambal nang makita roon sa labas ng kanilang bahay si Santa Claus habang sinasakal nito si Tia Luisiana at idinidiin sa dingding ng kanilang bahay. Labis na natakot si Feliciana sa kanyang nakita. Ganon din ang takot na nararamdaman ni Franco, subalit sinikap ng lalaki na tataga ng kanyang sarili. "Pakawalan mo siya!" Sigaw na nga ng binata. "Franco, natatakot ako." Bulong ng kanyang kambal, tsaka nagtago sa likuran ng binata habang nakakapit ng mahigpit sa braso nito. "Huwag kang matakot, Feliciana. Huwag ka lang bumitaw sa akin. Diyan ka lang sa likuran ko, ha. Kumalma ka lang. Yung sakit mo sa puso." Saad ni Franco, napilit na nagpapatatag para sa kanyang kambal. Agad namang binitawan ni Santa Claus si Tia Luisiana at nahulog na nga siya sa lupa. Inaasahan ng kambal na tatakbo at tatakas ang kanilang tiyahin, ngunit nanatili lang ito roon habang nanginginig sa takot. "Tia, umalis ka na! Takbo na!" Sigaw ni Franco. Tila napakatapang ng binata sa mga sandaling yon, samantalang si Feliciana ay nagsimula na ngang maiyak sa takot. Mabuti na lang at hindi pa nahihirapang huminga ang dalaga. "At ikaw na aswang ka! Itigil mo to!" Matapang na sigaw ni Franco, tsaka itinuro ang nilalang na nakasuot ng damit ni Santa Claus. Gayunpaman, sa halip na sumagot ang aswang, tumalikod lang ito at nagsimulang maglakad papalayo sa kanila. Hindi masyadong mabanaag ng kambal ang mukha ng aswang, sapagkat bukod sa madilim na ang paligid, ay nababalot din ng mahabang balbas ang mukha nito. Maya-maya pa, hindi inaasahan ni Feliciana ang susunod na ginawa ni Franco. Biglang tumakbo ang binata papunta sa aswang, kaya napabitaw si Feliciana sa paghawak niya sa kapatid, tsaka agarang napasigaw. "Franco, anong ginagawa mo? Bumalik ka rito!" Natataranta at nanginginig na wika ng dalaga. "Franco, iho, huwag kang lumapit sa kanya." Nang hihina namang pakiusap ni Tia Luisiana. Naubusan ng lakas ang kanilang tiyahin, ngunit walang nagawa si Feliciana para tulungan ito dahil natatakot din naman siya. Ang nais lang gawin ni Feliciana sa mga sandaling ito ay pigilan ang kanyang kakambal na dalhin ang sarili nito sa tiyak na kapahamakan. Nagmamadaling tumakbo si Feliciana para habulin at pigilan ang kanyang kambal, ngunit masyadong malakas ang binata kaya walang nagawa si Feliciana nang magpumiglas ito.
Lapitan mo si Tia. Seryosong utos ni Franco sa kanyang kambal. Nabigong pigilan ng dalaga ang kanyang kapatid, kaya wala na siyang iba pang nagawa kundi sundin ang utos nito. Nanginginig ang dalaga habang pinapanood ang kanyang kambal. Nakaharap ang baliw na aswang. Nagtatapang-tapangan ka na naman ba, iho? Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ni Franco nang marinig niya ang malademonyong boses ng baliw na aswang. Isang boses na hindi niya gustong marinig muli sapagkat hindi ito maintindihan kung pambabae ba o panlalaki. Parang boses ng halimaw. Maya-maya pa, malakas na sinuntok ni Franco ang muka ng aswang. Tagumpay naman niyang nagawa yon dahil napatras ang aswang sa malakas na pagtama ng kamao ng binata. Ngunit si Feliciana ay lalo lamang nag-alala para sa kapakanan ng kanyang kambal. Tsakasing magagalit ang aswang kay Franco at hindi kayang isipin ni Feliciana ang susunod na mangyayari. Ano ba naman tong si Franco? Nasisiraan na yata ng bait. Singhal ni Feliciana. Pinakalma naman siya ni Tia Luisiana, ngunit hindi pa rin magawang kumalma ng dalaga. Paanong hindi siya mag-aalala kung nakikipagpatayan ng kanyang kakambal sa isang baliw na aswang? Hindi nagtagal, pinatamaan na naman ni Franco ang aswang, ngunit nakapagtatakang hindi ito lumalaban sa binata. Bagkus ay hinahayaan niya lang nasaktan siya ni Franco. Walang yakang aswang ka! Mabulok ka na ron sa impyerno! Galit na sigaw ni Franco, tsaka walang tigil na sinugod ang aswang. Wala ring tigil sa kakasigaw si Feliciana para sabihing mag-iingat ang kanyang kapatid. Hindi na nga matigil sa pag-iyak ang dalaga. Hanggang sa isang iglap, halos hindi makahinga ang lahat nang dahil sa gulat nang magawang tanggalin ni Franco ang suot na maskara ng aswang. Hindi nakakilos ang binata nang makita kung sino ito. Ang kanilang ina. Maging si Feliciana ay parang nawala ng malay. Ganon din si Tia Luisiana. Para silang nakakita ng multo dahil ang taong inakala nilang matagal ng patay ay narito sa kanilang harapan, buhay na buhay. Dahil sa gulat ni Franco, bigla siyang natumba sa lupa habang uusal-usal ang mga katagang. Nanay, ikaw ba yan? Gayunpaman, tinitignan lang sila ng aswang. Ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Franco ang ilang butil na luhang tumulo mula sa mga mata ng ginang. Pagkatapos ay mabilis pa sa kidlat itong tumakbo papalayo sa kanila. Nay! Sigaw ni Franco, tsaka tinangkang habulin ng aswang na kamukha ng kanyang ina. Ganon din ang ginawa ni Feliciana. Nakihabol na rin siya at sabay silang naghahabol ni Franco. Kaya lang nabigo ang kambal. Dahil sa dilim ng paligid, ay hindi na nila ito nagawa pang habulin. Hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin sa kambal kung sino ba yung nakasagupa nilang ginang noong gabing yon. Labis na nagtataka ang dalawa at wala na silang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak habang lumilipas ang maraming araw. Kahit lalaking tao si Franco, hindi niya pa rin mapigilang umiyak. Nakauwi na si Mang Faustino sa kanila, kaya agad na ibinalita ng kambal sa kanilang ama ang buong pangyayari. Maging ang matandang lalaki wala ring ideya tungkol sa bagay na yon. Tumanda na lang sina Franco at Feliciana, hindi pa rin nasagot ang kanilang katanungan. Patuloy pa ring inaalam ng kambal kung sino nga ba yan, dahil tsak naman silang pumanaw na ang kanilang ina, matagal na panahon na ang nakalilipas. Ngunit ang duda ni na Franco at Feliciana, merong kambalang kanilang ina na hindi nila nakilala.
Yun na lamang ang pinaniniwalaan ng buong pamilya ni Franco. Sa kabutihang palad, hindi na muling sumugod ang baliw na aswang sa mga sumunod pang Kapaskuhan. Muling bumalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. At lahat sila nangarap na sana'y hindi na nila maranasan yung kabaliktaran ng Pasko. Okay. Opinyon ko sa kwento. Santa Claus. Alam nyo, para sa akin di naman siguro talagang costume ni Santa Claus kasi siguro nung panahon to wala pa naman nagko-cosplay niyan eh. Baka nakasuot lang siya ng pulang-pula tapos ang ginawa na lang netong nagpadala ng kwento sa atin para makahook up siguro ng mga makikinig, nilagyan niya lang ng parang nakasuot nga ng costume ni Santa Claus. Pero ako, duda ako doon. Or baka nakasuot to ng maraming makapal na pinagtagpi-tagping mga balahibo ng kung anong hayop. Tapos sa sobrang dami ng pinapatay niya, nagkukulay pula na. Kasi nga, namamarkahan ng dugo eh. Tapos isa pa, nakamaskara siya. So para sa akin, yun yung pinakapunto nito. Hindi yung mismong costume ni Santa Claus kasi nakakatawa na yun. Hindi na siya nakakatakot. Yun lang siguro yung naisipan na nagpadala ng kwento na to para, yun nga, kagaya ng sinabi ko nung sa una, iniisip niya na yun yung lalagay ko sa title. Pero syempre, hindi. Pero para sa akin, sobrang ganda naman ng kwento na to. Doon lang talaga medyo sumablay yung nagko-costume ng Santa Claus yung aswang. Medyo tagilid talaga yon. Pero yung twist, na nanay pala nila or may kakambal yung nanay nila, make sense yun kasi kambal sila eh. Mangyayari talaga yan kapag meron sa bloodline nyo ang may lahi ng kambal. Malaki ang tsansa na magkaroon talaga ng kambal. So para sa akin, yung nakita nilang kamukha ng nanay nila na aswang, na nagpapanggap na Santa Claus, malaki ang posibilidad na kakambal yun ang kanilang nanay. Di na lang sila pinatay kasi nga, mga pamangkin sila. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.